undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di mananahimik na yung mali. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, kasi ko, di magpa-test ka. Kini-question kasi ang 2021 drug test si Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasalukuyang presidente ng bansa. I undergo a credible drug examination. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magke-question, baka hindi mo ihiyan, baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admar at Carla, na baka uminom ka kasi ng mga 1 galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok doon sa mga nasa gobyerno. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Lead by example. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga taga-pamahalaan ngayon. Lalo na sa kanyang dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamon, sumalang ang mga ito sa isang credible drug test. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, di ba? I undergo a credible drug examination. Nagugat ang challenge na ito matapos ilabas kamakailan ng political vlogger na si Maharlika ang kopya ng isang PIDEA pre-operations report kung saan itinuturong subject sa Marcos Jr. sa isang 2012 anti-drug operations. Inuugnay sa Marcos Jr. sa umano'y paggamit ng cocaine. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasalukuyang presidente ng bansa. Pero ang PIDEA, sinabing peke ang nasabing report. Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di mananahimik na yung mali. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, kasi ko, di magpa-test ka. Samantala, nilinaw naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at ipinisinta sa mga hensya ng gobyernong may kinalaman sa iligal na droga. Kini-question kasi ang 2021 drug test si Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. No, I was not with him when he subjected himself to that drug test. I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him. At ngayong dinidemand ng taong bayan si Marcos Jr. na muli magpa-drug test, hair follicle test naman ang panawagan dito ni Rodriguez. I agree. Kasi pag nag-drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magke-question, baka hindi mo ihiyan, baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito yung naikikwento ko lang, Admar at Carla, na baka uminom ka kasi ng mga 1 galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok doon sa mga nasa gobyerno.